Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Nagsagawa ng awareness campaign ang mga kawani ng City Health Office bilang paggunita sa World AIDS Day noong December 14. Layunin nito na patuloy na maitaas ang antas ng kamalayan hinggil sa HIV/AIDS at palakasin ang panawagan na itigil ang stigma at diskriminasyon sa naturang sakit. Ayon sa tala ng City Health Office, patuloy ang pagtaas ng bilang ng may HIV sa lungsod, partikular sa mga kabataang edad 15 hanggang 24. Ang mga ito ay yung kabilang sa high-risk group kagaya ng mga males having sex with males. Nakukuha ang sakit na ito kung walang proteksyon sa pagkipagtalik, kung nasa linan ng dugo na may HIV/AIDS infection at exposure sa contaminated needles. Naging katuwang ng City Health Office sa paggunita ang Philippine Shell Foundation, Wagayway Equality at ang LGBTQIA Silbi. Mabibigyan na ng pagkakataon ng mga senior citizens at persons with disabilities sa lungsod na makapagtrabaho sa mga malls at kagaya nitong establishmento na naayon sa kanilang mga kapasidad. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ito ang isinasaad ng resolusyon na may titulong A Resolution earnestly encouraging the SM Mall Management and other commercial establishments in Batangas City to observe RA 7432 and RA 7277 for the purpose of hiring interested qualified senior citizens and PWDs as greeter and other positions they are qualified na inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod noong December 11. Ito ay akda ni Konsehal Nestor de Macuja na siya ring chairman ng Committee on Senior Citizens and Persons with Disabilities. Hinihikayat ang batas na tanggapin sa trabaho ang mga interesadong senior citizens maging ang mga PWDs batay sa kanilang abilidad. Ayon kay de Macuja, hindi hadlang ang edad at kakayahan ng isang tao upang maging isang reproductive na miyembro ng komunidad. Kailangan lamang nila anya ng magandang pagkakataon at mga taong maniniwala at magtitiwala sa kanilang mga kakayahan. Samantala, ang resolusyon ay nakatakdang lagdaan ng punong ehekutibo para sa agarang implementasyon. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Ang Batangas City ang kauna-unahang local government unit sa lalawigan na nakatugon sa mandato ng Department of Health na 1:20,000 population para sa isang Rural Health Unit o RHU. Nagbabalik si Gerson Sanchez. Ito ay ayon sa ulat ni City Health Officer Dr. Rosana Barrion sa isinagawang monthly meeting ng Local Health Board. Sa naturang pagpupulong, binanggit ni Dr. Barrion ang mga naipasang resolutions at ordinances sa tulong ng Sangguniang Panlungsod na anya ay requirements ng DOH sa grading system ng functionality ng LHB. Ito ay ang adoption of the creation of the 20 rural health units, adoption of the local investment plan for health for 2023 to 2025, registration and accreditation of barangay health workers, change the main health center from Babakong to Pinamukan Ibaba, at requesting the Sangguniang Panlungsod for the passage of all appropriations in the local expenditure plan for 2024 intended for health programs. Ilan naman sa mga ordinansang inaprubahan ay ang tobacco and vape control, mental health, empowering barangay health workers, at mandatory infant and children health immunization. Hinimok ni Dr. Barrion ang lahat ng miyembro na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan upang matugunan ang vision ng DOH na mapabilang ang Pilipinas sa pinakamulusog na bansa sa Asia sa taong 2040. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala.
ang hinahanap, may kalayuan. Di man tanaw, di na uubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal. Alam mong sa dulo ng bawat taon, naghihintay ang masayang panahon. Lahat ng lumbay at paghihintay, ang damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabing malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Ano mang pinagdaanang may kabigatan, wala naman tayong di nakayanan. Nasaan ka man, walang maiiwanan, ang bawat isa ang ating tahanan. Damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabing malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Lumalaki ang bawat puso, lumalalim ang pagsasama. Sa pinakamahaba, pinakamasayang Pasko sa mundo. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipinas. The best ang Pasko ng Pilipino. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po.
Isinagawa ng City Youth Development Council ang End-Term Assessment and LYDP 2024 to 2025 planning noong December 19 to 20. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Layunin ng planning workshop na makapagbuo ng isang komprehensibong plano o roadmap na mangangalaga sa pangkahalatang kapakanan ng mga kabataan, tututok sa kanilang pag-unlad at magsusulong sa youth empowerment. Ito ay bilang paghahanda sa kanilang mahalagang papel na gagampanan sa pagbuo ng isang matatag na bansa. Ang CYDC ay pinamumunuan ni SK Federation President Marcos Castillo. Ang Local Youth Development Plan o LYDP 2024 to 2026 ay nakabase sa Philippine Youth Development Plan 2023 to 2028, 10 Centers for Youth Participation. Kabilang dito ang health, education, economic empowerment, social inclusion and equity, peace building and security, governance, active citizenship, environment, global mobility at agriculture. Magbabalangkas ng resolusyon ng CYDC para maiendorso sa sangguniang paglungsod ang naturang plano upang mapag-aralan ng konseho bago ito maging isang ganap na ordinansa. Ang LYDP ang magiging basihan ng sangguniang kabataan upang makagawa ng kanilang 3-year Comprehensive Barangay Youth Development Plan o CBYDP. Nagsilbing resource speaker at trainer si LYD Officer Nel Magbanua na isang accredited training manager ng National Youth Commission. Ang end-term assessment at planning workshop ay pinamahalaan ng LYDO na tumatayong secretariat ng CYDC. Kasama si Elmer Zaraspe, ito si Marie Villena Luwalhati para sa Palakat Weekend News. Tinanghal na kampyon sa Co-op Gulayan Contest ng City Agriculture Office ang San Jose Seco Landfill Multipurpose Cooperative sa awarding ceremony na ginanap noong December 19. Ang nabanggit na patimpalak ay bahagi ng pagdiriwang ng Co-op Month noong Oktubre na naglalayong paigtingin ang produksyon ng gulay at pagkain sa komunidad. Nanalo ng ikalawang pwesto ang San Isidro Multipurpose Cooperative at third place naman ang Batangas City East District Employees Credit Cooperative. Tumanggap ng special award bilang Most Innovative Garden ang Sorosoro Multipurpose and Allied Services Cooperative at Most Improved Area for Gardening naman ang ipinagkaloob sa Paharang West Multipurpose Cooperative. Samantala, ginawaran din sa naturang okasyon ng Department of Trade and Industry ng Certificate of Recognition ang Batangas Federation of Multipurpose Cooperative bilang pagkilala sa suporta nito sa pagbuo ng Consumer Protection Organization na kauna-unahan sa lalawigan. Ito ay pinagkaloob ni DTI Provincial Director Leila Cabreros, kay Batangas Federation of Multipurpose Cooperative at Batangas City Cooperative Development Council, Chairman Eduardo Dimaano. Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.